Good day, Pinoy Mommies. Pag-uusapan natin, bakit nga ba dumadami yung kaso ng pulmonya? Tapos, na-receive pa natin yung news online na may kumakalat daw ulit na virus na galing sa China. So, another COVID virus na naman ba ito? Outbreak na naman ba ito? So, yun yung pag-uusapan natin. But for now, ang na-realize ko lang is, tama, oo nga, dumadami talaga yung kaso. So, alam niyo paano ko na-realize yun? Nitong nakaraang holiday season, Pasko, tsaka New Year, ang expect namin is bababa yung census. Pero, baligtad yung nangyari. Mas dumami pa yung nagpa-admit. Dati kasi, December pa lang, first week of December pa lang, walang nagkakaroon ng ubo. Walang nagkakaroon ng pulmonya. Hindi sila nako-confine. Kung uubuhin man sila, hindi ganun kalala, hindi hingal. Pwedeng maggamot sa bahay. Pero ngayon, tuloy-tuloy yung pasok ng admission sa hospital. Dumadami yung mga pasyente na nagpapa-admit, hindi lang bata, pati matatanda. Kaya hindi ako gulat na may ganung kumakalat na balita sa social media na nag-declare daw ng state of emergency ang China dahil sa kumakalat na virus and yung bacteria. Tatlo yun yung human metapnovirus, Mycoplasma pneumoniae, and yung mga COVID cases. Nag-increase daw yung mga kaso nito. So, yung COVID, hindi naman talaga nawala yan. Andyan pa rin yung COVID, meron pa rin COVID, pero kailangan ba natin matakot? Alam na natin paano i-handle ang COVID. Alam naman natin na kailangan lang talaga maging malakas yung katawan natin. And kailangan maging mag-ingat. Kapag nagkaroon na ng COVID at kung mayroon lang yan, pwedeng sa bahay gamutin. Kung malala, syempre kailangan admitin at antiviral ang gamot kung malala yan. Number 2, yung Mycoplasma pneumoniae. Ito, napag-usapan na natin to. Walking pneumonia po ito. So, ito yung mga pulmonya sa pasyente kung saan may pulmonya siya pero okay yung lagay niya. Kaya walking pneumonia, naglalakad, hindi hingal, yung iba walang lagnat. Pero kapag tinutukan mo yan sa likod, may plema talaga. Pag tinignan mo yung x-ray, meron talaga siyang plema. Pero antibiotics po ang gamot, so hindi tayo mahihirapan. Itong isang virus na human metapnovirus, naririnig ko na to dati. Before, nung ako pa college, naririnig ko na tong virus. Kaya hindi siya bago sa amin, hindi siya bago sa akin. Siyempre dahil ngayon nyo lang ito narinig, baka naman ay magpanik po kayo. Ano to? Baka isang panibagong pandemic na naman ba ito? Isang panibagong outbreak na naman ito? Meron na naman bang lockdown? So, yun yung ating kakalkalin. Titingnan natin kung ano bang sinasabi ng WHO, DOH, at ang society namin tungkol sa nababalitang kaso ng another virus. Ito, galing ito sa DOH. Reliable sources currently do not support circulating posts on social media about an alleged international health concern na galing daw sa China. There is no confirmation from either the cited country or the World Health Organization. Yung iba namang haka-haka parang patibong lamang or clickbait lamang or parang nanakot lang. Pero kung tayo ay babahala, kayo ay natatakot para sa inyong mga anak, ganun pa din naman ang i-advise ko po sa inyo. Totoo man to, hindi, kailangan pa rin na i-maintain nyo ang good health ni baby. So, marami pong paraan kung paano. Unang-una sa lahat, nasa pagkain po ni baby. Kung 6 months below si baby, ano yung pagkain na mas mabuti sa kanya? Anong gatas? Yung breast milk pa din. Wala nang iba kundi yung breast milk mo dahil yung breast milk mo, taglay po niya yung antibodies na kailangan ni baby. Taglay po niya yung calories, yung minerals and vitamins na kailangan niya pang laban sa sakit. Kung namang 6 months and above na yan, kumakain na yan ng solid food. Siguraduhin na pakainin ng gulay, ng prutas, at pwede na po siyang maglugaw ng kanin. At pwede rin kayo mag-introduce ng mga protein-rich, pagaya ng isda, salmon, pwede rin chicken. Kung toddler na ang baby mo, pagkain pa din, of course, kailangan avoid niyo po siya sa sobrang tamis at maalat. Avoid junk food as much as possible and
Pwede naman, kung ano po yung pagkain nyo sa bahay, yun na rin yung ipakain nyo kay baby. Hindi na kailangan ng special pagkain para kay baby. Kung ang ulam nyo ay asado, or adobo, or sigang, gulay, yun na din yung ipakain nyo kasi ganoon din naman yung ginagawa ko sa bahay. Mag-add kayo ng multivitamin supplement kung pihikan siya or distracted siya sa pagkain. Ngayon, kung okay naman yung pagkain niya kahit wala pong multivitamins. Another way para ma-maintain ang good healthy baby is updated ang kanyang bakuna dapat. Kung 1-year-old si baby, dapat na-receive niya lahat ng mga bakuna that is coming from the health center plus yung mga bakuna na hindi galing doon kagaya ng mga flu vaccine, Japanese encephalitis, varicella. Another way is to do exercise. Yung passive movement na ginagawa niyo sa baby is nakakapag-improve ng immune system. Ngayon, kung naglalakad na siya, gumagapang, hayaan niyo pong gumalaw-galaw si baby. Kasi yan ay talagang nagpapalakas ng resistensya at stamina ni baby para malayo siya sa sakit. And another thing, kung hindi kinakailangan, huwag niyo nang ilabas si baby sa mga matataong lugar. Like for example, kung gusto niyo mamalengke, at pwede namang iwan si baby sa bahay, then iwan nyo na lang siya dahil maraming tao sa palengke. Kung hindi naman kailangan mag-mall, wag nang mag-mall muna, lalo na kung madaming tao sa mall. At kung hindi naman maiwasan, kung more than 2 years old na si baby, pwede mag-face mask si baby kung sanay siya sa face mask. Kung hindi siya sanay, okay lang. Basta't ang kailangan is iiwas niyo siya sa crowded area. O kaya mas maganda na mas mabilis lang kayo sa mall and then ilabas nyo na lang siya kung outdoor po yung area na papasukan nyo. At wag nyo kakalimutan pag uwi, kung galing kayo sa labas, agad-agad maligo. Kung nakatulog na si baby, face towel. And then, kailangan practice hand washing kasi mataas ang chance na may iwasan ang sakit kapag masanay na mag-hand wash si baby. Ngayon, kung totoo naman ito, at sana hindi, dahil, after 5 years, pandemic ulit. So, sana hindi. Syempre, wala na tayong magagawa kung meron talaga. But, prayer works. And, yung pagiging healthy ni baby, talagang nakakatulong yan. Huwag niyo pong kakalimutan magdasal. Sana hindi po totoo. Pero, yun nga, nagbigay na ng statement ang DOH natin na at this moment, hindi po totoo yung declaration. So, lang siya, clickbait. Okay? Pero, Doc, bakit dumadami nga? O, yun na nga. Kaya nga, ang title ko dyan is, kaya pala dumadami. Pwede, talagang dumadami na yung tao. Number 2, yung health-seeking behavior ng isang nanay is tumataas, nag-i-improve. Hindi katulad dati na hinahayaan lang natin na gumaling ng kusa ang bata. Kaya mas nadadiagnose sila ng mas maaga at naaagapan. Number 3, talagang nag-evolve po yung mga iba't ibang sakit. Na dati ay hindi naman ganun ang symptoms. Ngayon, 1-day history lang is pulmonya na agad. Dati kailangan 3 araw bago pa masabi natin na may pulmonya si baby. Pero ngayon, dahil talagang 1 day lang yung fever, sigurado si mami kasi tutok siya. Marami na ako na-interview na ganito, 1-day fever lang talaga, 1-day cough, pero hingal, and then, marami yung plema sa likod. So, yun po yung mga 3 possibilities, and yung 4th na possibilities na sana hindi totoo, is nagkakaroon ng panibagong virus. So, dun na lang ako dun sa nag-evolve na yung mga iba't ibang sakit. Okay, so sana po nakatulong po sa inyo to. Ang pabaon ko na lang is, ang pagkakaroon ng anxiety or yung nagpapanik, hindi po nakakatulong yan sa lahat. Sa health ng anak mo, sa welfare ng anak mo, sa welfare ng buong family ninyo. Kung hindi is magdasal at isa pa, kumuha po kayo ng source from your trusted website, from your trusted organization like Department of Health, World Health Organization, kung ito ay tungkol sa health ni baby and sa lahat na rin. So, yun lang sana nakatulong. Please like, subscribe to our channel, Dr. Pedro Mo. Thank you.